Hi guys, narito ang ika-75 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ako ang Panginoon ng lungsod ng Glory. Paano ako, Otris? Mabilis na sumugod ang City Lord papunta sa kalaban. Yes Zhang, gustong-gusto mo na palang mamatay, ha? Habang nakakaramdam ng matinding sakit ang matanda sabi nito, Yes Zhang, huwag. Aatakihin din ni Gui siya ang city. Lord, bye-bye, City Lord, habang nag-iba na ang kulay ng mga mata ng City Lord. Kailan dumating ang madilim na panahon, ang ating mga ninuno ang nagturo sa mga nakaligtas at lumipat sa lungsod ng Glory at humadlang sa hukbo ng mga demonyong hayop. Ang unang ninuno, si Yeyan, ay lumikha ng pamilyang Niebe Hangin, nagtayo ng mga pader ng lungsod, at ibinalik ang lungsod. Sa mga nakaraang siglo, ang pamilyang Niebe Hangin ang naging tagapagtanggol ng lungsod ng Glory. Matapos ang mga taon ng ebolusyon, ang mga demonyong hayop ay lumakas. Kasama ng mga hanggal na kilos ng madilim na guild, maaaring bumagsak muli ang lungsod. Lumakad, maaari mo bang pangunahan ang ating mga tao at bigyan sila ng pag-asa? Maaaring magdulot ito ng panganib sa iyong buhay. Babantayan ko ang lungsod ng Glory. At paprotektahan ko ang aking mga tao. Ito ang mga layunin na iniaalay ko ang aking buhay. Hehe, ang kahanga-hanga, anak ko. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng lungsod. Patuloy na sumugod ang City Lord. Lumapit siya sabay atake ni Gui siya. Nag-aalalang pagtawag ng matanda sa City Lord. Naglagay ng Soul Force sa kanyang paa ang City Lord. Mas bumilis pa ang galaw ng City Lord. Bigla siyang huminto. Ginamit niya ang Song 4 sa kanyang paa para ilagan ang pag-atake ng kalaban. Makikita ang sobrang laking pag-atake ng kalaban pero nakailag ang City Lord. Nagulat si Gui Sha dahil nakailag ang City Lord. Sabi ni Gui Sha, naka-rebound siya sa mid-air at naiwasan ang aking Dragon Flames. Ito ay, sabi ng matanda, ito ang lihim na teknik ng aming pamilyang Niebe Hangin, Snow Wind Fractalis. Tanging mga espiritualista na antas alamat lamang ang makakapag-master nito. Nakapag-breakthrough na siya sa antas alamat. Habang nasa ere ang City Lord. Ang sabi niya, kaya ito ang pakiramdam ng antas alamat. City Lord, naabot na ng City Lord ang antas alamat. Tiyak na matatalo niya si Gui Sha. Halika, Gui Sha, lumaban ka sa akin. Sugod, makikipaglaban tayo ng magkakasama sa ating City Lord. Habang ipinakita ang dalawang young master ng pamilyang banal na walang magawa. Nakangiti ang ating bida habang nagmamasid lang. Sa harap ng isang halos hindi matatalong kalaban. Ang matatag na paninindigan ni Ye Zhang ay pinahintulutan siyang makagawa ng pangwakas na breakthrough. Tulad ng inaasahan mula sa City Lord, ang tagapangalaga ng lungsod ng Glory. Nakatingin lang ang kalaban sa City Lord. Sana ay wala kang pagkakataon sa akin kahit na nakapag-breakthrough ka. Gumawa ang kalaban ng maraming energy ball. Sabay-sabay itong inatake sa City Lord. Frosted Sword Aura. Gumawa din ang City Lord ng maraming nagyayelong espada para tapatan ang kalaban. Nagawa ng City Lord na hatiin ang mga energy ball ng kalaban. Dahil dito, gumawa ito ng malaking pagsabog. Ang atake niya, anong nangyayari? Ang kanyang kapangyarihan ay hindi malapit sa antas alamat. Sabi ni Gui Sha, hindi masama. Sa kasong ito, tingnan natin kung kaya mong tiisin ang aking Dragon Flame. Umatake na naman ng napakalakas. Umilag lang ulit ang City Lord sa pag-atake ng kalaban. Sabi ng City Lord, may nakatago sa gitna ng kanyang palad. Diyan nagmumula ang mga atake ng apoy. Nagawa nito na isang itim ginto na ranggo ang makapag-suppress sa Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Anong kamangha-manghang artifact? Gumalaw na ang City Lord. Patay ka na, maliit na brat. Nakangiti lang ang kalaban. Tila napansin mo. Napaka-boring, kita-kits. May naramdaman ang City Lord na kakaiba. Hinanap niya ito kung saan nanggagaling. Doon.
Ipinakita ang mga miyembro ng pamilyang banal. Biglang, nawala ang barrier na ginawa ni Guisha. Biglang nalaglag ang mga miyembro ng pamilyang banal. Halos nakalimutan ko na pumunta rito para iligtas sila. Naggawa ng portal ang kalaban kung saan nalaglag ang mga miyembro ng pamilyang banal. Makikita na nakapasok na ang mga ito. Sinusubukan niyang gamitin ang teleportation array para iligtas ang mga eksperto na may itim ginto mula sa pamilyang banal. Ganon din sa ibaba, meron na ring portal. Kailangan nating umalis, ngayon na. Huwag mong isipin iyon. Pinigilan ng matanda na makapasok ang iba. Buwizat. May ilan sa kanila ang nakatakas. Pag-aalalang sabi ng matandang Yeshu. Sabay ubo ng matandang Yeshu. Sabi ng matandang Yeshu, ayos lang ako, pero hindi ko makokontrol ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe Hangin sa loob ng ilang panahon. Dagdag pa niya, kailangan nating mag-isip ng paraan para matulungan si Yezang. Di ka makakatakas. Ha? Sinong nagsabi niyan? Makakapag-alis ako sa lungsod na ito kung gusto ko. Sino ang makakapigil sa akin? Malapit na si Guisha sa teleportation array. Itinulak ng patriarch ng pamilyang banal si Jian, shoot, umaalis na siya. Hintayin mo ako, habang abala ang City Lord sa mga energy ball ng kalaban. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon. Sabay tawa ni Guisha. Falem. Hintayin mo ako. Abala pa rin ang City Lord. Umalis na siya. Biglang bumangga si Guisha. Pagtataka ni Guisha, isang nether spirit. Sabi ng ating bida, akala mo ba'y makakalabas ka ng basta-basta? Hindi mo ako tinanong. Halika rito, lumaban tayo. Nagulat si Guisha pagtingin niya sa likod. 3 nether spirits. Nakasil off nila ang aking portal. Aren't those the black gold demon spirits from my treasury? Bagamat isa lang silang 1-star black gold rank, mayroon silang kakayahang i-seal off ang espasyo. Hindi masama, brat. Sabay ngiti ni City Lord. May napansin si Guisha sa paligid, Wizard. Ipinakita na activated na ang array. Habang may nakaharang sa portal, dahan-dahan na itong nagsara. Ang portal ay nagsara. Ang ating bida ay nakatayo lang sa gitna ng array. Ang Diyos ng Nyebe ay nakatayo pa rin kahit kalahati na lang ito. Anong nangyayari? Para bang nakaupo tayo sa mga poto? Maski na walang portal, hindi mo ako mapipigilan na umalis kahit kailan. Tumingin ka ng mabuti sa demonyong may dugo ng pagpatay na ibinigay sa akin ng Master. Seryosong nakatingin lang ang ating bida. Ilalabas na ni Guisha ang kanyang tunay na lakas. Naramdaman ito ng patriarch ng pamilyang banal. Anong balak niyang gawin ngayon? Ramdam din ito ng City Lord. Makikitang napupuno ng aura si Guisha. Tumalas ang mga kuko nito dahil sa kanyang ginagawa. Nagkaroon din ng mga pattern sa likuran ni Guisha. Ipinakita na ang bagong anyo ni Guisha. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung gusto mong patayin ako, kailangan mong magbayad ng halaga para dito. Maski nakasama ang demonyo, wala ka pa ring laban sa akin. Sapat na ang pagyayabang mo, patay ka na. Tama, wala pa akong laban sa iyo. Pero kung pag-uusapan ang pagpatay sa ilang dosenang tao mo, madali ko pa rin itong magagawa. Sabay lingon ng City Lord sa ibaba. Sa isip ng City Lord, ang demonyong may dugo ng pagpatay ay isang napaka hindi mahuhulaan na espiritu ng demonyo. Talaga bang makakalusot siya sa akin para saktan ang iba? Tumawa si Guisha. Sa tingin ko, mas mabuti pang itigil na natin ang laban ngayon. Maaari tayong hindi makialam sa isa't isa mula ngayon. Kung talagang gusto mong itaas ang iyong kamay laban sa akin, mas mabuting timbangin mo ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Tumatawa lang si Guisha habang kaharap ang City Lord. Falem na, City Lord. Nakatingin lang ang City Lord kay Guisha. May nagsalita, napansin ito ni Guisha. Kahihinatnan. Halika, ipakita mo sa akin kung ano ang mga kahihinatnan. Kasama ko si Yezang. Sino ka para makialam sa aming pag-uusap?
Okay lang kung hindi mo alam kung sino ako. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na maaalala mo ako. 10,000 demonyong espiritu na array. Nagtaka si Guesha, nagulat siya sa nakita niya. Lumabas ang iba't ibang uri ng malalakas na halimaw. Sabi ng matanda, iyan ang mga Black Gold Demon Spirits. Inactivate ni Niali ang 1,000 Black Gold Demon Spirits. Sabi ng ating bida, upang talunin ang katulad mo. Kalahating lakas lang ay sapat na. Anong ginagawa mo? Talaga bang itataas mo ang iyong kamay laban sa akin? Talaga bang akala mo hindi ko kayang gawin iyon? Lumabas ang malalaking bulubundukin sa array. Habang nanginag ang buong katawan ni Guesha. Hindi ko kayang patayin. Kayong lahat. Isang napakalakas na aura ang nakatuon sa akin. Hindi ako makagalaw. Ito ay isang bundok. Ang mansyon ng City Lord ay mabubuwal. Sabi ng matandang Yeshuo, huwag kang matakot. Ito ay isang ilusyon na nilikha ng kapangyarihang espiritual. Ngunit si Guesha, na direktang inaatake nito, ay malapit ng makaranas ng matinding kapahamakan. Habang pabagsak na ang malaking bulubundukin sa kalaban, sumigaw ng malakas si Guesha, sasabayan ko ang pagbagsak ng malaking bundok. Sa kasong iyon, babangguin ko ito ng pira-piresuhin. Sinalo niya ang malaking bundok. Sa bigat nito, nanginag ang kanyang buong katawan. Pinipilit niyang buhatin, pero patuloy ang pagbagsak nito. Makikita kung gaano kalaki ang pabagsak na mga bundok. May lumabas na nadyugo sa bibig ni Guesha. Naglalabasan na rin ng dugo sa kanyang buong katawan. Makikita natin na kasama na si Guesha sa pagbagsak ng mga bundok. How is this possible? Ang walang talo na Guesha, na nasa tuktok ng antas alamat, ay talagang lubos na nasuppress. Ang hindi ito maaaring magtapos sa ganitong paraan ng stake ko ang buong pamilya ko. Hindi ito nakakatawa. Kailangan kong magmadali pabalik sa pamilya. Habang patuloy sa pagbulusok pababa si Guesha, sabi niya, ang katawan ko ay babagsak na. Anong klaseng kapangyarihan ito? Umalis na ako dito. Kayong lahat ay pwede na lang maglaro sa isa't isa. Si Shenhong ay tatakas. May napansin si Jian. May tumusok na espada sa likod ng patriarch ng pamilyang banal. Nagulat ang patriarch ng pamilyang banal. Ang City Lord pala ang may gawa. Napagtanto mo na dapat sanang mangyayari ito nang magsimula ka sa landas na ito. Nawala na ang transformation ng patriarch ng pamilyang banal. Sa kabila ng lahat, namatay pa rin ako, sa iyong kamay. Dahil pinili mong magtaksil, Shenhong, dapat ay handa ka na harapin ang mga kahihinatnan. Ang aking dakilang ambisyon, ang ating pamilyang banal na may daang taon na kasaysayan, ay nawasak na parang ganito. Pabagsak na ang patriarch ng pamilyang banal. Patuloy ito sa pagbagsak. Tumama ito sa bubong at tumagos. With Shenhong dead, the sacred family is completely done for. Ngayon, kapag natapos kong tanggalin si Guesha, ligtas na ang lungsod ng glory sa ngayon. Nilaksan ba ng pressure ng ating bida ang ginawa niyang bulubundukin? It's working. Bumagsak na ang mga bulubundukin sa lupa. Agad na rin itong naglaho. Suddenly disappeared. Habang pabagsak si Guesha, may papalapit dito. May tumulong kay Guesha. Mabilis itong tumatakas. Talaga bang nabuwal niya ang 1,000 layer na bundok ng array? Ang taong ito na bagong dumating ay nasa antas alamat. Sino kaya ito? May isang lalaki na bitbit si Guesha habang tumatakas. May isa pang tao mula sa madilim na guild. Sinusubukan mong tumakas. Hindi ganoon kadali. Nag-transform sa beast form ang City Lord. Malapit na akong makabawi. Tutulong din ako. Ginamit ng matanda ang Snow Spirit para humabol. Patuloy na hinahabol ng City Lord ang tumulong kay Guesha. Sa wakas ay nagpakita ka na. Go on and take them out. Long siya. May sumabog. Naapektuhan nito ang Snow Spirit. Ganun din ang City Lord. Sobrang lakas. Sabay ngiti ni Long siya. He's looking over here. Anong pangalan ang ginagamit mo?
At ilang beses ka nang nagdaang espiritu ng constellation. Sa lawak ng aming kaalaman at karanasan, may halaga bang makialam sa maliit na alitan na ito para sa isang lungsod lamang? Kung interesado ka, maaari mong isaalang-alang ang pagpunta sa aming madilim na guild para sa kaunting pag-uusap. Maaari kang sumama sa akin para makilala ang kanyang kadakilaan na Demon Lord. Ang iyong presensya ay malugod na tinatanggap anumang oras. Espiritual na constellation. Ang teknik na ito ay gumagamit ng walang katapusang mga sanggol bilang mga alay, at pagkatapos ay pinapasok ang kaluluwa ng isa sa mga sanggol. Ang isa na nagsasagawa ng ritual na ito ay epektibong muling isisilang. Isang napakamapangwasang ipinagbabawal na teknik. Akala niya ako ay isang tao na nag-reincarnate gamit ang espiritual na teknolohiyang constellation. Anong biro? Ang leader ng madilim na guild ay tinatawag na Demon Lord sa lahat ng mga taon na ito. Maaaring siya rin ang parehong tao sa lahat ng oras na ito. Sa halip na ako, siya ang dapat na nagbuhay ng espiritual na constellation technique upang makamit ang muling pagsilang. Batay sa sinabi ni Guisha, si Longsha ang pinakamalakas na tao sa madilim na guild pagkatapos ng Demon Lord mismo. Hindi ko siya may paalis, kung hindi ay makapagbibigay siya ng walang katapusang gulo sa atin. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, maaari itong ayusin. Ngunit kailangan mong tiisin ang isang atake mula sa akin muna upang ipakita na karapat-dapat ka. Nagsimula ng paganahin ng ating bida ang array. Lumabas ang maraming malalakas na halimaw. Nagsisimula na namang bumuo ang array ng pag-atake. Hey! Natural lamang na ang pinakamalakas ay makipag-usap sa isa't isa gamit ang kanilang lakas. Binitawan na ni Longsha si Guisha. Longsha, huwag ka nang maging kampante. Malapit na akong makapasok sa tuktok ng antas alamat, at mayroon din akong katawan na may dalang purong dugo ng dragon, pati na rin ang mga banal na artifacts na nagpo-protekta sa akin. Interesado akong makita kung anong kayang makapanakit sa akin sa mundong ito. Lumabas ang malalaking daliri sa array. Lumabas ang malaking kamay mula sa array. Hindi niya kahit subukang umiwas. Napangiti ang ating bida, ayos lang sa akin. Gagamitin ko ang buong lakas ng array. Sasaluhin ni Longsha ang pag-atake ng array. Sige na. Ang sinumang umabot sa antas alamat ay mararamdaman na para silang nakatayo sa tuktok ng buong mundo. Tulad ko noon. Iniisip kong hindi matatalo, sumugod ako kahit walang takot. Ngunit natapos akong bugbugin ng ilang mga demonyong hayop. Nakatransform na siya sa beast form. Golden Winged Dragon. Sasaluhin na ni Longsha ang malaking kamay na nanggagaling sa array. Boom! Tumama na ang malaking kamay kay Longsha. Makikita ang lakas ng pag-atake ng array. Nayanig ang ilang mga bahay. Habang ang isa ay napakapit sa poste. Ramdam din ng City Lord ang lakas ng pag-atake. Isang antas ng kapangyarihan na ito ay posible bang tao? Boom! Patuloy ang pag-atake ng array. Sinalo ni Longsha ang lakas ng pag-atake ng array, na punit-punit na ang kanyang damit. Naglabasan na ang mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan ni Longsha. Wow! Longsha! Sigaw ni Guisha! Huwag kang maging kampante. Ipagkalat mo ang lahat ng iyong artifacts. Nagawa ko na. Sumabog na ang ginawa ng ating bida. Nawala na ang malaking kamay. Napagod ang ating bida sa kanyang ginawa. Makikita si Longsha na hinang-hina dahil sa pagsalo niya ng pag-atake ng array. Duguan si Longsha habang umuubo. Sa lakas ko, hindi ko talaga kayang tiisin ang kapangyarihan ng array na ito. Nawala na ang transformation. Tinansya ko ang aking sarili. Kung hindi ko isinakripisyo ang ilang artifacts na ibinigay ng Demon Lord sa akin, malamang ay. Paano ito mangyayari? Ang buong lakas ng 10,000 demonyong espiritu na array. Talagang hindi siya napatay. Maski si Longsha ay may ganitong kapangyarihan, gaano kalakas na dapat ang Demon Lord? Lumapit si Guisha. Sabi ni Longsha. Ang 10 demonyong espiritu na array ay talagang nakakamangha. Ano na, nakayanan ko ang atake mo.
Pagkatapos nito, ang Demon Lord at ako ay maghihintay na tanggapin ang iyong presensya sa madilim na guild anumang oras. Maghihintay ako ng 3 buwan para sa iyo. Ngunit kung matapos ang 3 buwan ay hindi ka dumating, dito na lang kami darating para imbitahan ka. Umalis na tayo, Guesha. Mabilis na umalis ang dalawa, habang nakatingin lang ang ating bida. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.